Hi guys, gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon yung video na in-upload ko about uh, Rufa and Herbert Bautista kasi isinipubliko na po ni Rufa Gutierrez yung relasyon niya kay Herbert Bautista. Actually, matagal na yung kanilang relasyon, pero ngayon lang 2025 nila isinapubliko. Madami pong nagre-react, madami pong bashers, magagandang mga hindi magagandang comment, pero mas marami po yung magagandang comment. Doon sa mga viewers na kung makareact, akala mo kilala na nila si Rufa. Huwag po ganun. I-promote po natin yung magagandang salita, magagandang comments para sa ating kapwa. Perfect ba tayo? Hindi po tayo perfect para magsalita ng ganun. Alam niyo po, ang sasakit nung nasasaktan ako para dun sa dalawa, kay Herbert at kay Rupa. Kasi wala naman silang ginagawang masama. Masama bang magmahal? Masama bang ipakita on public kung talagang nagmamahalan kayo? Anong magagawa natin kung ngayon lang nila naisipang isa publiko? Pero yung kanilang relasyon, as far as I know, 2022 pa. Kung hindi ako nagkakamali, maraming nagsasabi, wala na bang lalaki, Rufa, at pinagtsatsagaan mo ang pandakikok na yan? Insert ko na lang po yung mga hindi magagandang comments kasi hindi ko po hinart yun eh. Binasa ko lang po, pero hindi ako nagbibigay. Minsan nagbibigay ako ng reaksyon na huwag tayong ganyan sa kapwa. Nakesyo na sa kama na, lumipat pa sa papag, maganda na raw ang buhay. Paano naging maganda yung buhay niya? Kanino? Kay Ilmas? Dun sa Turkish? Kung maganda ang buhay niya, bakit pakikipaghiwalay siya? Siguro may mga rason siya, may mga bagay na hindi sila napagkasunduan, kaya nag-decide silang maghiwalay. Pero alam ko nakikipagbalikan o gustong makipagbalikan ni Ilmas kay Rufa, dahil meron naman silang dalawang anak. Kaya lang this time hindi pwede dahil in relationship si Rufa kay Herbert Bautista. Huwag po natin iba si Rufa na kesyo parang mauubusan na ng lalaki. Iyan na lang ba? Wala ka na bang pagtyagaan? Wala na ba nanliligaw sa'yo? At kahit pandak, nagtsatsaga ka? Nagtsatsaga ka dyan sa convict na yan? Parang ganun ang mga, yung kanilang mga comments. Parang nasasaktan po ako dun sa ganung, mga comments and reaction. Para din po yan yung nag 3.5 million kung video, short video din yun, yung kay May Mendoza and Arja Ataide nung kinasal sila, dahil nagregalo si Arja Ataide ng mamahalin o branded na bag. Hindi ko na po babanggitin ko kung anong brand yun, pero talagang hindi ko alam kung million o 500,000 ang halaga, ang worth, pero alam ko nasa million ang halaga ng bag. Ang laki po ng views nun, pero madami din pong bashers na para bang sinasabi na kung yung halagang kung yung halagang ibinili ng bag ay tinulong na lang sa mahirap, may mapapala pa. In the first place, wala po tayong karapatan na sabihin yun sa ibang tao. Isa pa, besides, hindi po nila responsibilidad, hindi responsibilidad na tumulong. Ang pagtulong po kailangan manggaling sa puso. Hindi po yan pinipilit, hindi po yan pinupuwersa. Napakadami pong bashers ng video na yun. Talagang pagbabasahin mo, parang kinukurot yung dibdib ko. Kasi unang-una, ano naman po kung magregalo ng mamahalin si Arjo Ataide kung sarili naman niyang pera? Nakailang termo na ba siya sa serbisyo publiko? Meron po ba tayo nabalitaan na hindi maganda? May nabalitaan na po ba tayo na ganito si Arjo? As far as I know, wala po akong nababalitaan kasi taga Quezon City siya, ako malayo pero hindi po ako masyadong
kahit pa paano, hindi ako masyadong malapit sa mga opisyalis ng Quezon City dahil malayo nga po ako. Pero yung mag-react ka ng napakamahal naman, sana itinulong nyo na lang yan sa mahirap, marami pang magiging masaya. Huwag po tayong ganun. Magsipag po tayo. Yun pong mga ganun na yung atin pong ini-upload dito. Ang purpose po natin, ang purpose po ng video creator, para maka-inspire, para makatulong at gawin nating motivation yun para tayo umangat din. Huwag natin iasa kung mahirap man tayo, kung wala man tayo. Magsikap tayo. Ako ba mahirap? Ay ako ba mayaman? Hindi po, walang-wala din po ako. Pero hindi ko po ginagawa mag-vlog o gawing content yung kasiraan ng ibang tao. Hindi ko po happiness yung misfortune ng ibang tao. Ayoko po ng ganun. Pinopromote ko po yung harmonious relationship ko with my viewers. Kasi kailangan nagkakaedad po tayo. Kailangan may puso, malawak ang pangunawa. Ganyan po sana tayo. Huwag niyo pong ikakasama yung sinasabi ko, pero huwag po tayong mambas ng kapwa. Alalahanin niyo po, may karma ang bawat ginagawa nating hindi maganda sa ating kapwa.